Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to First John chapter 5 verse 6 hanggang sa verse 12. First John chapter 5 verse 6 hanggang sa verse 12. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ito ang siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo, si Hesus Kristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ang nagpapatutuo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan, sapagkat may tatlong nagpapatutuo. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay higit na dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos na siya ay nagpapatutuo tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. At ito ang patutuo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang salita. At salamat sa Panginoon dahil kasama ko po ngayon ang mga kapatiran dito sa bahay. Ang konteksto po nito, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating teksto is that si Apostle John ay sumulat po siya sa mga mananampalataya sa time kung saan ang heresy ng Gnosticism ay laganap, particularly Docetism, na tinatanggi po ang humanity ng ating Panginoong Hesukristo, na si Kristo daw ay hindi tunay na naging tao. So, they denied the humanity of Jesus Christ. Kaya si Apostle John ay sumulat siya in order to combat this heresy, in order to establish and affirm the foundational truth of the Christian faith, na si Kristo nga ay Diyos na naging tao pero hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Nag-provide po si Apostle John ng patunay sa katotohanan ito. Divine testimony, saksi na talagang napakalinaw na hindi po maaring itanggi na si Kristo nga ay Diyos na naging tao, at wala po itong excuse para sa mga unbeliever kung hindi nila tinatanggap ang parehong divinity of Christ and His humanity. Kaya i-explore po natin ang 1 John chapter 5 verse 6 hanggang sa verse 12, at binubuksan po nito ang hindi po ma-shake na testimony concerning the Son of God, Jesus Christ. At nagpapahayag ito na si Jesucristo lamang ang singular source of eternal life at wala na pong iba, and the profound implications para sa lahat po ng mga tao. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon bago tayo magpatuloy. Hilingin po muna natin ang tulong ng ating Panginoon. Let's pray. O dear Heavenly Father, salamat po sa mensahe ninyo sa gabing ito. At nawa po aming Panginoon ay maunawaan ng bawat isa ang theological message na ito. This is really loaded with theology about the doctrine of Jesus Christ, Christology. Naway hindi kami magkamali nito, dahil kung hindi tama ang pagkakilala namin kay Kristo, ay meron itong kinalaman sa kaligtasan ng aming kaluluwa. This is really a non-negotiable doctrine, O God. Naway ma-establish ang inyong iglesia sa pamamagitan nito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Unang punto po, mga kapatid, mga kaibigan, the unified witness to Christ's person and work. Ang nagkakaisang saksi sa pagkatao at pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang persona at sa kanyang ministeryo. Ang sabi po dito sa verse 6, ito ang siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Si Hesukristo, hindi sa tubig lamang kundi sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ang nagpapatutuo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. At gaya ng sinabi ko po kanina, Gnostic heresy po ang kinalaban ni Apostle John nito. Particularly Docetism
na tinatanggi po nila ang true humanity ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa kanila, si Kristo ay nagmukhang tao lamang. He just appeared to be human, parang phantom, mga kapatid. Kaya, hindi totoo yung kanyang death doon sa cross ng Kalbaryo. Illusion lang daw yon. At kung hindi totoo ang kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo, abay walang atonement, walang kabayaran sa kasalanan. Binanggit po dito yung tubig. Ang sabi po dito, hindi sa tubig lamang, or ito ang siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo, si Hesus Kristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Ano ba ang tubig na tinutukoy dito? Ay lahat po ng mga commentators ay nagkakasundo. Ito po ay tumutukoy sa water baptism ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang water baptism po ng ating Panginoon ay public physical event. Meron bang multo na kayang mabasa ng tubig? 'Di ba? Ang pinalabas kasi ng mga Gnostics na ito, itong mga Docetism, mga kapatid, mga kaibigan, ay si Kristo ay phantom lamang. Parang tao pero hindi talaga tunay na tao, nagmukhang tao, he just appeared to be human. But the water baptism of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, mga kaibigan, ay isang hindi po maitatangging katotohanan na si Kristo nga ay naging laman. Nakita ng mga tao, nasaksihan po ng lahat na siya ay lumusob po doon sa tubig at nilubog po siya ni John the Baptist sa water baptism. And in the water baptism of Jesus Christ, He identified with humanity. At ang water baptism ng ating Panginoon, yun po ang inauguration ng kaniyang public ministry. It was a tangible affirmation. Tangible ha? Yung nakikita talaga nila, gumalaw po ang tubig noong si Kristo ay binautismuhan. It was a tangible affirmation na si Kristo nga ay nagkaroon ng tunay na laman at tunay na dugo. Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 3 verse 13 to 17, Jesus Christ was baptized by John the Baptist and he identified with humanity. So, isang public ministry na nagpapatutuo patungkol sa humanity of Christ ay ang kanyang water baptism. Pangalawa, na binanggit ni John the Beloved dito ay blood. Ay wala na pong ibang tinutukoy nito kundi ang atoning sacrifice niya doon sa cross ng Kalbaryo. Kung phantom lang ang ating Panginoon, kung siya ay espiritu at nagmukhang tao pero hindi tunay na tao, meron bang espiritu na tumutulo yung dugo? 'Di ba? Kung ipapako mo yung espiritu, hindi yan mapapako doon sa cross. Tumatagos lang yung pako kung siya po ay phantom lamang. Kung siya po ay espiritu na nagmukhang tao lang. Parang it appears to be human. But the atoning sacrifice of Jesus Christ, ang kanyang crucifixion doon sa cross ng Kalbaryo, ay hindi maitatanggi na historical event. Saksi po ang libu-libong katao doon po nung ipinako si Kristo sa Calvary on the day of atonement. Jesus Christ shed His lifeblood para po sa kapatawaran ng kasalanan. Ang efficacy ng atonement rests entirely on the genuine humanity of the Lord Jesus Christ. Tunay siya na naging tao at namatay siya sa kamatayan ng isang tunay na tao dahil sa tunay na kasalanan na kanyang pinasan sa kanyang balikat. Ang sabi po ng Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Well, Jesus Christ shed His blood. Meron talagang tumulo na dugo mula sa kanyang katawan. Nasaksihan po ito ng libo-libong katao. Pinagtawanan pa nga ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, binanggit po doon yung redeemed with the precious blood of Jesus Christ. Yung precious blood na yun ay tunay na dugo sapagkat si Kristo po ay naging tunay na tao, ngunit hindi po nawala ang kanyang pagiging Diyos. So, ang saksi ay ang historical event
ng water baptism ng ating Panginoon at ng kanyang atoning sacrifice doon sa cross ng Kalbaryo. Pero hindi lang yan ang nagpapatotoo. Meron pang nagpapatotoo ang banal na Espiritu. So sabi po dito sa ating teksto, not by water only, but by the water and the blood. And this refutes the heresy of Gnosticism, and this summarizes the entire ministry of the Lord. From his public identification with humanity in his water baptism to the climactic sacrifice on the cross of Calvary. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, the whole point of the apostles' teaching here is to emphasize the reality of the incarnation and the reality of the atonement. It is not some phantom who appeared in the world, but a real man who lived, suffered, and died. Kasi ang itinuturo ng mga Gnostics na ito ay si Jesus ay parang phantom lamang. Hindi talaga tunay daw na naging laman. And that is heresy. Once again, kung si Kristo ay hindi tunay na naging tao, ay walang saysay ang atonement doon sa cross ng Kalbaryo. Ang pagpadanak niya ng kaniyang dugo, walang saysay. Pero tunay siyang naging tao na namatay sa kamatayan ng isang tunay na tao. He shed his blood for the atonement of sinners like you and me. Pero hindi lang po water and blood ang nagpapatotoo. External evidence yon. Objective external evidence. Abay, mayroon pang internal evidence of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang nag-confirm. Ang sabi po dito ng ating teksto, and the Spirit is the one who testifies because the Spirit is the truth. Okay, meron pong objective historical reality, but on top of the objective historical reality of the water baptism of Jesus and of His atoning sacrifice on the cross, public witness po iyon, meron pong internal witness of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng divine attestation to these truths. Hindi lamang truth teller ang banal na Espiritu. Siya ang katotohanan mismo, being co-equal with the Father and the Son. At ang gawa ng banal na Espiritu ay napaka-essential sa conviction natin sa ating kasalanan at sa application ng katotohanan na ito sa ating puso. Kung wala po ang banal na Espiritu, itong water baptism ng ating Panginoon at ng kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo, mananatiling intellectual facts lamang po ito na walang spiritual significance. But because of the internal ministry of the Holy Spirit, John 14:17, the Holy Spirit will lead us into all truth. John 15:26, John 16:13, these passages speak about the ministry of the Holy Spirit. Because of the work of the Holy Spirit, ang historical fact ay naunawaan po natin. Hindi ito nananatiling intellectual facts. Nakita po natin ang kahulugan nito that Jesus Christ indeed became man. He died the death of man in order to substitute for us. He was the propitiation. He was the substitutionary sacrifice for His people. Naging tunay na tao ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat hindi nawala ang kaniyang pagiging tunay na Diyos. Kaya sa ating gospel proclamation, kahit ngayong gabi, tayo ay umaasa lamang sa soberanong pagkilos ng banal na Espiritu. Regeneration precedes faith. Kahit si Pastor Jeremiah ay nagpipreach ngayon at naunawaan ninyo ang message intellectually, if the Holy Spirit will not apply the intellectual information sa kaluluwa ninyo, ay mananatiling walang saysay ang message. It is the Spirit who illuminates the mind and renews the will, enabling us to embrace Christ. Ito po ang sinasabi ng ating Confession of Faith, chapter 14, paragraph 4, the Summarium Fidei Christianae Filipinas. Ang sabi po dito, this kind of faith leads a Christian to believe everything in the Bible is true because it comes directly from God. A Christian with this faith also sees a superior value in the Bible over all other writings and things in the world.
This is because the Bible reveals God's gracious attributes, the unique excellence of Christ's nature and roles, and the power and completeness of the Holy Spirit's work. As a result, a believer can confidently entrust his soul to these truths. This faith also prompts them to respond appropriately to each specific part of Scripture, obeying its commands, being humbled by its warnings, and holding on to God's promises for both this life and the next. However, the most crucial actions of saving faith are directed specifically toward Christ. This means accepting, receiving, and depending on Him alone for our justification, sanctification, and eternal life, all of which are secured through the covenant of grace. So itong pananampalataya na ito ay buhat sa pagkilos po ng banal na Espiritu. Now, pangalawang punto, the harmony of God's witness. This is what we call the unified testimony, verse 7 and 8 ng ating teksto. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo. Ano itong tatlong nagpapatotoo? Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. The water, the public ministry of the water baptism, the blood, the atoning sacrifice at the cross of Calvary, and the Spirit. Hindi po sila disconnected witnesses. They are in perfect agreement. Nagkakaisa po sila. There is the objective reality of the water baptism and the blood on the cross of Calvary. Objective reality po ito ng ginawa ni Kristo. But there is the subjective experience of salvation, the working of the Holy Spirit sa puso ng isang mananampalataya, and the three witnesses are inseparable. Hindi po pwedeng paghiwalayin. Ayon pa kay James Smith, the Spirit, the water, and the blood constitute a harmonious and perfect testimony. By them, the triune God bears witness that this is the true God and eternal life. So, dapat po nating tanggalin ang false dichotomy. Ang false dichotomy po ay matutunghayan po natin sa hyper-Calvinists. Hyper-Calvinism na nagtuturo sila na posible daw ang salvation kahit hindi narinig ng tao ang gospel proclamation. Ito yung the sovereign Holy Spirit justification daw. Na kung elect sila ng Diyos, kahit hindi nila narinig ang gospel proclamation, dahil elect sila, tunay silang elect, maliligtas pa rin sila kahit hindi sila naabot ng gospel. No, that's not what the Bible tells us. The Spirit works through the truth of Christ's finished work. Faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Itong tatlong witness na ito, the water and the blood, the message about the water baptism, identification of Christ with fallen humanity, and the message about blood, His atoning death at the cross of Calvary, itong dalawang patutuo na ito works hand in hand with the witness of the Holy Spirit. So the Holy Spirit testifies along with the objective truth of the Word of God. Kaya hindi po natin tinatanggap ang tinuturo ng hyper-Calvinist. Sabi po dito, ngunit paano, Romans 10:14, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? No, meron pong British missionary na nag-communicate po sa atin sa Messenger. At talagang kinumbinsin niya tayo with his British accent. Hindi ko lang gagayahin, hindi ko magaya. Na yung hyper-Calvinism nga, na kahit hindi na pangaralan ng Ebanghelyo, ang mga uncivilized people sa mga bundok, kung sila ay elect, maliligtas po sila. Dahil ang Panginoon daw ay mabiyaya. At nung tayo ay nangatwiran na ang Panginoon ay hindi po niya sasalungatin ang kaniyang salita, kung talagang elect ang isang tao, hahanap ang Panginoon ng paraan upang ang Ebanghelyo ay makarating sa kanya. Hahanap ang Panginoon.
For faith comes by hearing and hearing by the word of God. Doon na po niya inend ang conversation. Polite naman. Polite naman. Kasi napaka-strong daw ng ating posisyon. So, hindi na daw siya magtangkang bubuwagin ang ating posisyon. Pero patuloy pa rin siyang nagsasabi na pwedeng maligtas ang isang tao kahit hindi nakapakinig ng gospel proclamation. That is the sovereign Holy Spirit justification daw. We reject that hyper-Calvinism error, mga kapatid, mga kaibigan. No, the Spirit works through the truth of Christ's finished work. Kaya tayo po ay nangangaral sa radyo sa mga probinsya. Tayo po ay pumupunta sa kulungan para sa gospel proclamation. And for 2 Saturdays na ngayon, na umpisahan ang jail ministry. Tayo po ay nagba-Bible study. At sana ay maumpisahan ang Home for the Aged ministry. Dahil kahit sa huling sandali or mga huling buwan at taon ng mga aged people, ay naniniwala tayo na sila ay nangangailangan na makapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Doing the best that we can in order to rescue souls. So, ginagamit po ng banal na Espiritu ang water at ang blood. Meaning to say, the message about the water baptism and the message about the blood, ginagamit po ng banal na Espiritu, mga kapatid. The message of Christ's perfect life and atoning death bilang kasangkapan para sa new birth at para sa tunay na pananampalataya. And this compels us to faithful evangelism and missions. Ang banal na Espiritu ay kumikilos sa pamamagitan ng proclamation of the gospel to gather His elect, to gather His people. We preach the gospel knowing the Spirit is the one who makes it effectual. Ang Espiritu po ang kumikilos in order for the gospel to become effectual sa buhay ng kaniyang mga pinili. And that leads us to the third point, God's superior testimony and its reception. Ang sabi po ng verse 9, superior ang testimony ng ating Diyos. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay higit na dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos na siya'y nagpapatutuo tungkol sa kaniyang anak. While human testimony is important, tayong lahat ay tinawag upang maging saksi. God's testimony is infinitely superior and infallible. Preachers can only do that much. We can only do that much. Hanggang dyan lang ang magagawa natin. Mahalaga ang ating witness. Mahalaga ang ating saksi. But superior to our witness is the witness, the testimony of the Holy Spirit. It's not just a message about God, but God Himself testifying concerning His Son. Kaya nga nung nasagot ni Pedro yung tamang pagkakilala kay Kristo, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 16, mapalad ka Pedro, for flesh and blood did not reveal it to you, but my Father. So, along with the preaching of the gospel, there is this mysterious work of God sa puso at isipan ng mga tao. Matthew chapter 28 verse 19 and 20, this is the Great Commission. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Praise be to God. Hindi po tayo nag-iiskrima sa ating sariling kalakasan lamang. Kasama po natin ang Diyos. Because along with our gospel witness, along with our proclamation of the gospel, God is with us. Siya po ang humihipo sa puso ng mga tao. And this divine testimony is applied inwardly by the Spirit, leading to conviction and a new heart. Kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu, hindi po tayo makaka-harvest ng soul. Kaya sa ating mga evangelistic endeavor, ang ating tiwala ay nasa Panginoon lamang. Pakinggan natin si John Owen. Ang sabi po dito, the Spirit of God by a supernatural and irresistible power opens the eyes of the blind mind and gives the understanding to know the things of God and works in the heart a real
conformity to the truths promised. Salamat sa Panginoon. Verse 10, there is what we call the internal possession of testimony. Sabi po ng verse 10, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanyang sarili. Ay hindi lamang po ito intellectual na pagsang-ayon. It is a spirit-wrought conviction and regeneration. Ang tunay na pananampalataya is the evidence of the Spirit's work within, because without the Holy Spirit, we can never truly believe the Lord Jesus Christ. The act of believing is itself a testimony that God has effectually called and revealed Christ to that heart. Now, kung ang isang tao ay hindi manampalataya sa patutuo ng Diyos, ang sabi po ng pangalawang bahagi ng verse 10, ang hindi sumasampalataya ng Diyos or sa Diyos ay ginawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. At seryosong bagay po ito, mga kapatid. Ang unbelief pala, hindi yan passive ignorance. Ang unbelief pala is an active rebellion, sapagkat hindi po nagkukulang ang Diyos sa patutuo. There is the testimony of the water, the blood, and the Spirit. There is the testimony of gospel proclamation, and there is the testimony of the Holy Spirit, so that if a person remains in his unbelief, he is not passively disobeying. Hindi siya passive ignorance, but it is an active rebellion against God. Ang ebanghelyo ay malinaw at sapat na present sa mga tao, and it renders everyone without excuse. Unbelief stems from a willful suppression of truth and a love for darling sins. Yun ang sinasabi sa Romans 1:18. If you could turn there. Ang sabi ng Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Nireject nila ang simple plan of God para sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya lamang na matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya, at patuloy nilang ini-insert ang kanilang good works. Ini-insert talaga nila ang kanilang good works sa equation ng kaligtasan. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, unbelief is the greatest sin of all because it is making God a liar. It is to say that what God has declared to be true about His Son, about sin and about salvation, is not true. And that leads us to the fourth and final point. Meron pa palang pang-apat na punto. The testimony's content. At ano yung content ng testimony? Eternal life in Jesus Christ, in the Son of God. Verse 11 and 12. At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang eternal life pala ay isang regalo, kaloob. Diba ang sabi dito sa verse 11, God gave us eternal life. At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Bigay ang ginamit na term. So ibig sabihin, ang eternal life is a gift. Hindi po natin ito kinita, hindi po natin ito binili. Eternal life is a gift. It is a sovereign, unmerited gift of God's grace. Hindi po natin ito binibili, hindi natin ito ma-achieve sa ating pagsisikap. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, and this is a very common passage. For by grace you have been saved through faith, and this is not your work, your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. Now, ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Pangalawang bahagi ng verse 11, and this life is in His Son. So, labas kay Kristo, wala pong buhay. Eternal life resides in Christ alone. Solos Christus. No other path, no other religion, no other philosophy offers eternal life. Si Jesus lamang po. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, ang sabi po dito, and there is salvation in no one else,
For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kaya sabi po ni Apostle John, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Now notice here, binary lamang po ang ating isinusulong. Possession of Christ equals life. Lack of Christ equals spiritual death and eternal condemnation. Wala pong middle ground, wala pong nasa gitna. Sabi pa ni John Calvin, Christ is the fountain of life, and therefore all who are without him are dead. Dead. To him alone we must come for life, and in him alone we shall find it. Ito ang panawagan po ng Ebanghelyo. The exclusivity of Christ necessitates urgent evangelism. Kailangan pong ma-inform ang mga tao at malaman nila ang message ng gospel. We don't offer suggestions. We proclaim the only way to life. So meron po tayong kakantahin mamaya sa closing hymn. Why preaching? Bakit po tayo nagpipreach? It is because without preaching, no one will know the Lord Jesus Christ and the way to salvation through Him. So nilalatag na po ni Apostle John sa atin ang unshakable testimony concerning Jesus Christ. Ang kaniyang tunay na humanity na pinatutuhanan ng kaniyang atoning work, water and blood, at pinapatutuhanan din ng Espiritu. It is infallibly declared by God Himself sa ating puso. And this testimony reveals that eternal life is a free gift na matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Para sa mga mananampalataya, what a comfort and assurance ang dulot nito sa atin. Ang ating pananampalataya ay hindi po nakaangkla sa human speculation, but it rests on the solid, unified testimony of God Himself. Tayo po ay magpahinga sa finished work ng ating Panginoong Hesukristo, confirmed by the Spirit within you. Live in light of this glorious truth, bearing witness to Him with your life and lips. Para sa mga unbelievers, itong teksto na ito ay nagpo-provide ng malinaw at hindi po walang kaduda-duda po na choice. To reject Christ is to call God a liar. It is not ignorance but rebellion. The warning is solemn. Whoever does not have the Son of God does not have life. Do not harden your heart. Huwag mong patigasin ang puso mo. Do not cling to your self-righteousness or your darling sins. Now, maging ngayong gabing ito, ang banal na Espiritu ay nagpapatotoo. He is testifying to the perfect life and sacrificial death of Jesus Christ. Along with the verbal preaching of the gospel by Pastor Jeremiah, the Holy Spirit is also at work. He is testifying to the offer of eternal life. Ikaw ba ay manampalataya kay Kristo? Ikaw ba ay tatalikod sa kasalanan mo at sa sarili mo at magtiwala lamang sa ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan? Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Embrace God's testimony and receive the gift of eternal life that is found nowhere else but in His Son, in Jesus Christ our Lord. Wag mo na itong ipagpabukas pa, kaibigan. Gawin mo na ito. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa message ninyo sa gabing ito. Na-establish po ang humanity of Jesus Christ as one of the essential doctrines of Christianity. Without the true humanity of Jesus Christ, there would be no atonement, no forgiveness of sin, no propitiation, no remission of sin. Pero salamat dahil kayo ay naging tunay na tao na nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo. You died a true human death, but you rose again. And that gives us hope of eternal life. Salamat po, Diyos. Ito pong aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Why preaching? Oops.
Salamat po sa Panginoon sa salita niya na ating napakinggan. Awitin po natin ang ating panghuling himno, Why Preaching. If hand is earned by righteous deed, then preaching should no more proceed. For native in man's pride indeed is merit-based salvation creed. Just interview both dumb and wise. How can they enter paradise? You'll soon detect one mind precise, works merit and is their advice. So what's the use of preaching then, when such beliefs instinct in man? Be good is such a useless gen, though it be said time and again. But since salvation's never gained by works of righteousness maintained, then preaching still must be sustained to make men know this truth ordained. Salvation solely by God's grace, given freely to those who embrace. The Savior sent for every race, who died to save the helpless case. Jesus the Lamb for sinners slain, whose blood atoned for sin did gain, complete forgiveness to retain, life, joy, and peace he shall maintain. So let the church rise up and preach to every soul, let her beseech, and for the Lord seek souls to reach, with holy life and clearer speech. Amen. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa salita niyo na napakinggan po namin. Alam po namin na even sa amin pong kapanahunan ngayon ay marami pong mga erroneous doctrines na nagtuturo patungkol sa amin pong Panginoong Jesucristo. At hinihiling po namin na tulungan niyo po kami na mas maging aktibo po kami sa paglalahad ng purong ebanghelyo ng amin pong Panginoong Jesucristo, upang ang mga likong katuruan ay hindi po mamayagpag sa amin pong kapanahunan o aming Panginoon. Hinihiling po namin na nawa ang bawat kabahagi ng iglesia ay maging committed para sa gawain ng pangangaral ng inyo pong salita. Tulungan niyo po kami, enable us, O God, sa pamagitan din ng
ah, pagbabasa ng inyo pong salita. At hinihiling din po namin na nawa ay huwag niyong hayaan ang mga nagtuturo ng mga errors ay maging bold sila sa paglalahad ng inyo pong ng mga hindi tamang katuruan o Diyos. Salamat po dahil sa pamamagitan ng inyong salita ay nalalaman po namin ang mga errors na ipapahayag maging sa social media o Diyos. At sa pagwawakas po ng aming gawain tonight, nawa o Diyos ay na-equip ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami in the proclamation of your word. At sa linggo po na ito ay hinihiling din po namin na tulungan niyo po kami sa lahat ng amin pong gagawin. Tulungan niyo po kami na maging banal at maging ang amin pong mga speech nawa ay mayroon pong kalakip na biyaya sapagkat ang inyo pong mga tao ay nakatanggap ng pagpapala at ma-extend din po namin ito sa mga tao na nakakasalamuha po namin. Tulungan niyo po kami na maging evangelistic din ang amin pong gawi this days na darating. Salamat po aming Panginoon. Naway napapurihan po kayo sa amin pong gawain tonight. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good evening po sa bawat isa sa atin.